Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, parang ako na lang po mag-isa. Malungkot na ibinahagi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na siya na lamang ang natitirang miyembro ng House Quad Committee na nasa House of Representatives. Sa kanyang pahayag, inilarawan ni Abante ang pakiramdam ng pag-iisa matapos mawala sa kamera ang kanyang mga dating kasamahan sa Quadcom, ang yumaong Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, dating Laguna Representative Dan Fernandez at dating Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano. Ito ang sabi niya, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Wala na sina Ace Barbers, Dan Fernandez, Paduano, ako na lang ang natitira. Dagdag pa niya, tila siya ngayon ang nagiging puntirya. Dahil siya na lang ang veteranong kasapi ng Quadcom na nananatili sa kamara. Okay, so mabuti at nakakaramdam ng pag-iisa si Congressman Abante dahil akala kasi nila yung Quadcom nila is they have done a great service to the nation. Kala nila marami silang na-accomplish nang dahil sa Quadcom hearings nila. Tingnan natin. Bakit gayon na lamang ang galit ba o tuwa ng sambayanang Pilipino, yung nakakarami bakit bakit kinukutya nila ang pagkamatay ni dating Congressman Romeo Acop, na hindi naman yan ugali ng Pilipino. Ang Pilipino talaga nakikiramay. Yan ang kultura. Kaya lang baliktad ang nangyari. Pagkamatay ng late Romeo Acop, maraming natuwa, maraming tumawa, maraming very weird yung ako hindi ko inexpect na ganon nga ang reaksyon ng nakakaraming taong bayan, na to a point sabi na ni Congressman Ace Barbers na hindi maka-Pilipino yung ginagawa ninyo. Sagot naman ni Maharlika, ano ang maka-Pilipino? Yung magnakaw? Yun ba ang maka-Pilipino? O pagdating sa Quadcom, yung manggipit? So, ito po ang prueba na yung Quadcom is kinamumuhian ng nakakaraming Pilipino. Yung Quadcom na yan. Yan ang downfall ni late Congressman Acop. Kasi nung una, okay naman siya. Ako personal, opinion ko lang ito. Okay siya nung wala pa yung Quadcom Nasayang lang at naging kasapi siya ng Quadcom, kaya wala. Nakaumani siya ng grabing pangungutya. Na first time in history na may namatay na politiko na ang reaction is baliktad, instead nga makiramay, natuwa. So ngayon nag-iisa na siya. Maswerte pa nga si Congressman Abante dahil sa Comelec Dapat sana wala nang nandyan, di ba? Natalo siya sa eleksyon. Ano lang siya pinaupo lang siya ng Comelec. At Comelec naman binaliwala yung Supreme Court decision na ang mga second placer ay hindi dapat umupo. So Comelec appointee siya. So mahirap yung ganyan. Yung feeling mo nag-iisa na wala ka ng at
ito, hindi naman masama talaga yung mag-wish ka ng kamatayan ng iyong kapwa. Masama yun, hindi yun. Kaya lang, yun yung nababasa kong mga comments. Abante, kailan? Kailan siya? May mga naglalagay nga ng mga post na parang... So, lesson learned mga kaibigan. Ang kapangyarihan ay hindi forever. Darating din ang panahon, mawawala ka sa poder. So pag alis mo na sa poder, ano ngayon? Magagamit mo ba yung pera? Kung may pera kang ano, wala. It's all useless yung mga ano. Ito yung natutunan ko sa buhay. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yun yung ano. Bata pa ako sa serbisyo, may pastor na nagturo sa akin. Kung ginagawa natin ay para sa sarili, makakalimutan yan. Kailang kung ang mga bagay-bagay ginagawa mo para sa Panginoon, that will last. It will be remembered forever. So, legacy. Anong legacy ngayon na iniwanan ni Congressman Ako? O yun, yung kanyang quadcom na inakusahan nila na ang utak sa lahat ng sindikato sa Pilipinas ay ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kakamali sila kasi nga kahit sa mga surveys ngayon lumalabas mataas pa rin ang survey ratings ni PRRD kahit nakakulong na siya. Tinatalo pa niya si BP Sara, tinatalo pa niya ang incumbent president pagdating sa ratings. Ibig sabihin, milyong Pilipino pa rin ang nagtitiwala, nagmamahal kay Tatay Digong. So, good luck kay Congressman Abante. Nagsabi siya na parang iimbestigahan daw ang mga paratang laban kay BP Sara. Ano yan? Yung Ramil Madriaga testimony. O kailan ang investigasyon, Congressman Abante? Sige, ituloy nyo lang ang ganyang investigasyon at ang taong bayan nagmamasid sa inyong ginagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin. So mauna ni ang iyang balay. So mauna ni ang itsura sa balay sa ni Angkol sa tagaan mo og gero. So makita gid nimo nga mga dako na kayo og buslot oh. Mga dako na gid kayo og buslot. So karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inaani nang itsura sa inyong mga atop? Mga 15 na gini katuig. 15 na katuig. Oo. So ngano man sa kadugayon na nga 15 na katuig ug buslot na kain yung atop, wala gid mo nakapuli og atop. Mo lagi problema lagi, lisod kay panginabuhi. Lisod kayo ang panginabuhi. Oo, natay makuan na igor sa pamilya. Igor sa pamilya gyud. Tungod sa kalisod wala mo nakapalit og yero. Hindi gid makaya pa ito. Di makaya paliton. Bisan pa ang kuan unsa day imong trabaho Kol? Magkuan ra magsakom-sakom. Mag-umalang. Mais. Oo. May So naa pa ka estudyante? naa Pila ka bukang yung estudyante? tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Kay isa na eskwela ako sa college pero gobyerno lagi gyapon nang kuan kay di man ako makaya. Di na makaya gyud Oo. tungod sa kalisod. Ang isa grade 11. So lisod gyud. Sa kwa. Sa allowance sa atong estudyante. Oo. Mm. Ay dako kay salamat sa Ginoo ug labi na sad sa
naghatag sa amo alisin nga maayuhan na gid mo ni among kuan. Yung balay. Among balay. Oo. So salamat ka. Salamat Oo, kayo. salamat Salamat kayo. sa Ginoo.